Habang ang lahat ay nagdiriwang dito sa panalo ng Gilas Pilipinas, ang tanong ngayon ng karamihan, sino ang magiging coach natin dito sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament? Kahit hindi maganda naging performance natin dito sa FIBA World Cup, nag-qualify pa rin tayo dyan dahil doon sa naging panalo natin kontra sa China. Dahil doon sa magandang nilaro ni Jordan Clarkson. Siyempre, ang gusto ng lahat ngayon, obviously, si Team Cone ang humawak dito para doon sa qualifying tournament. Nakita naman natin, 2 weeks lang binigyan ng chance mag-prepare ito si Coach Team Cone. At hanggang pagdating nila doon sa China, hindi pa sigurado kung papayagan makapaglaro. Yung mga dagdag na players na kinuha niya, ito sila Alas, si Ross, si Lassiter, si CJ, si Marcio. Pero nagawa niya ng paraan na manalo ng ginto. At nakita natin yung hirap ng panalo. Tumaan sa Iran, sa China, dito sa Jordan. At yan ay sa isang team na halos walang preparasyon. So ano pa kaya kung bibigyan natin ng mas mahabang panahon ito si Coach Team Cone para makapag-prepare. At syempre kung makuha yung mga players na gusto niya. So ibig nitong sabihin, mas maganda raw sa tingin ng karamihan kung si Coach Team Cone nahahawak. Totoo maraming iba diyang qualified katulad ni Tab Balvin at yung iba nga sabi meron para mga ibang American coaches na interesado dito na maging coach ng Gilas. Pero ang magiging problema kasi kung may bago na naman coach, kukuha na naman tayo ng mga bagong players na gusto niya syempre. Panibagong adjustment sa sistema na naman yan. So kumbaga, magi-start over tayo muli from scratch. Pero kung si Coach Team Cone na ang magiging mag-handle ng team, alam na niya kung sino yung mga players na gusto niya makuha. At syempre, alam na rin niya yung sistema at yung mga players, kabisado na yung gusto niya at yung kanyang coaching style. Kumbaga, hindi na tayo mag-i-start over. At kumbaga, masasabi nga natin, may momentum na tayo dito. Napatunayan na ni Coach Team Cone yung kanyang abilidad. Kaya marami nagsasabi na dapat siya talaga ang humawak. Pero yun nga lang, ito ang magiging problema. Kapag hinawakan ni Coach Team Cone, itong Gilas, full-time, kailangan bitawan niya Ginebra. Hindi po pwede na part-time coach ka ng Gilas at part-time coach ka ng Ginebra. Magsasuffer yung national team, magsasuffer din yung Ginebra. So, kailangan mamili ang SMC kung alin dyan. Sinabi na ni Coach Team Cone, dati na ayaw niya mag-coach ng Gilas pero nakumbinsi siya nitong si Boss RSA, si Ramon Ang. So sa ngayon, ang desisyon niya sigurado ko manggagaling kay Ramon Ang. Dahil si Coach Team Cone, kung anong sabihin ni Ang, yun ang gagawin niya syempre. So tignan na lang natin kung anong mangyayari. Kung alin ang mas pipiliin ng SMC, kung itong Ginebra o itong ating national team. Nanalo na ng gold medal ang Gilas Pilipinas. So sa wakas, natapos na yung drought mula noong 1962. At nakabawi na rin si Coach Team Cone mula doon sa disappointment ng mga nakaraang Asian Games kung saan hindi niya naiuwi yung gusto niya na gold medal. Nakaganti na rin tayo dito sa Jordan. Napansin natin doon sa game, tama yung sinabi ni Coach Team Cone na kaya natin talunin itong Jordan at maganda yung mga adjustments na ginawa niya. Unang-una nakita natin, umpisa pa lamang itong si Ronde Hollis Jefferson tuwing nandyan at may gagawin. Merong mga players na nakaharap, hindi lang isa, kung hindi dalawa. Kumbaga, nagdi-dribble pa lamang ito si Jefferson. Dalawa na yung sumasalubong, so ibig nitong sabihin na pipilitan siya na ipasa yung bola doon sa mga outside shooter nila. Hindi naman nag-click yung shooting nito yung Jordan, 26% lang yung shooting nila. Kaya naging bentahe rin yun sa Pilipinas. Kumbaga, hindi na bale na yung mga players ng Jordan ang tumira basta wag lang si Jefferson. Ang isa pa nating naging advantage dyan yung rotation. Kung sino yung maganda nilalaro yun ang ginagamit ni Coach Team Cone, nakita natin. Maganda dinaro nito si Anchi Kwame kaya siya madalas nagamit. At nakita rin natin na yung Jordan ang iksi ng rotation ng mga players nila. Napansin natin si Jefferson hindi pinahinga buong game. Kaya pagdating ng fourth quarter nakita natin pagod na. Halos hindi na makatalon. Pati yung ibang players ng Jordan. Nakita natin yung mga 3-point shooting nila. Napansin niyo, kumbaga halos hindi na sila nakakatalon.
dahil mga pagod na mula first quarter. Puro sila ang naglalaro. So, importante para dito sa atin na dapat talaga tama yung ginawa ni Coach Tim Cone. Kumbaga, mas sinabaan niya yung rotation at nakita natin si Brownlee kahit ilang minuto lamang ay pinapahinga din niya. Ito ang naging susi kung bakit tayo pagdating ng fourth quarter ay fresh pa rin yung mga players. Kaya sa ngayon masasabi natin na isang napakatamis na tagumpay ito para sa Gilas Pilipinas. Mula umpisa pa lamang kahit humahabol yung Jordan, yung 13-point lead natin nawala. Pero hindi tayo sumuko dyan at hindi nawala ng composure. Yun ang naging importante dito. Kaya sa tingin ko, kumbaga isa ito sa pinakamalaking achievements sa history ng Philippine sports. Siyempre, importante rin yung ibang gold medal dito sa Asian Games. Pero sadyang malapit sa puso ng Pilipino talaga ang basketball. At thank you of course dito kay Justin Brownlee, kay Coach Tim Cone at sa lahat ng players na nag-contribute. And of course, ano pa bang masasabi natin dito kay Al Francis Chua na halos walang panahong binigay ang SPP para sa kanila. Pero nagawa nila ng paraan para maging competitive at manalo ng gold medal ang ating Gilas Pilipinas. So ibang klase talaga ang management nila. Nakita natin dito na nawala yung yabang ng Jordan. Sinabi nga nila bago nag-umpisa to na kahit sinong team daw kaya nilang talunin. At actually undefeated nga sila dito sa Asian Games bago tayo nagharap to sa finals. At dahil tinambakan tayo ng 25 noong unang magkita, very confident yung Jordan na kaya nila tayo. Pero pinakita dito sa finals na tama yung sabi ni Coach Tim Cone. Kaya nating talunin ng Jordan at naipakita naman natin yan nga. At na-contain din itong si Ronde Hollis Jefferson. Kumbaga yung nagawa niya sa atin nung unang nagharap, hindi na niya naulit dahil nag-adjust nga sa depensa si Coach Tim Cone. At alam naman natin, diyan magaling talaga si Coach Tim. At hindi na kinaya ng Jordan. Kaya ngayon nakita natin nung pagkatapos ng game na dismayado talaga ang Jordan at nakita natin pagod na pagod sila. Dahil yung coach nila hindi marunong mag-adjust. Sa totoo lang, halos walang pahinga yung mga players. Samantalang si Coach Tim Cone, mas maganda yung rotation niya at nakita natin na maganda opensa at depensa. At syempre, nakita rin natin sa game na yon na si Coach Tim Cone hindi nagpanik. Kahit yung nahabol yung lamang natin, hindi pa rin tayo tumigil at ginawa pa rin yung talagang style natin ng paglalaro. Hindi pinilit yung mga tira at yan na naging susi kung bakit tayo nanalo. Siyempre, hindi na nakita rin natin doon sa laro. Kahit hindi naging kasing explosive si Brownie nung game sa China, hindi kinailangan. Dahil marami tayong tulong na nakuha. At pinaka-importante, yung depensa. Dahil napigilan natin itong si Jefferson maski na yung scoring ng ibang players ng Jordan. Kaya tama yung sabi ni Coach Tim Cone, kapag nagharap na ulit ng Pilipinas at Jordan, makakabawi tayo. So yan nga nangyari, nakabawi at dahil dyan, meron na ulit gold medal ang ating Gilas Pilipinas dito sa Asian Games.